Masama ba ang rebulto? Para magsimula tayo, pag-usapan nga natin kung ano yung Bible verse na pinanggalingan ng ideya na yan. Nagmula yan dun sa verse nga na Exodus chapter 20 verse 4 to 6. So ito, babasahin natin kung ano nga ba ito. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang kantampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. So, ibig sabihin ay kahit anong imahe talaga sa lahat ng mundo ay hindi pwedeng gawin. At bukod doon ay hindi pwedeng ngang sambahin o paglingkuran ang mga imahe na yan. Kung sa gayon, na bawal nga gumawa pala ng mga kahit anong imahe sa buong mundo, bakit pinagawa si Moises doon sa Numbers 21 ng isang bronzeng ahas na ilalagay nga daw sa isang pole or sa haligi para lahat ng titingin doon ay hindi mamamatay kapag natuklaw sila ng mga ahas? Kung talagang stricto natin iisipan ha, sinabi na bawal ang kahit anong imahe, pero bakit pinagawa yung imahe ng ahas na yon? Tapos isa pa ha, puntahan nga natin yung tinatawag na Ark of the Covenant na dalawang anghel na magkaharap sa isa't isa ang nakapatong nga doon sa mismong parang treasure chest na Ark of the Covenant na yan. Bakit okay lang na may anghel at hindi mapanibughuin ang Diyos kahit na ginawa yan ng mga Israelita? Mapapag-isipan natin talaga ng mabuti di ba? Bakit ganon na sinasamba nga ng mga tao yung Diyos at ginagamit nga nila yung Ark of the Covenant bilang bagay or focus ng kanilang pagsamba sa Diyos? Kaya nga ang Ark of the Covenant ay talagang pinagbabantayan at nilalagay talaga sa pinaka-loob na altar ng mga templo. Bakit ganon, di ba? Parang may contradiction. Pero ang susi para dyan, para maunawaan natin mga kapatid, ay ang tinatawag nga na salita na konteksto. Ang konteksto ay ang dahilan na sinabi ang isang bagay. Umiiba yan sa kada panahon. Kasi kapag gagawin natin talagang literal yan, halimbawa sa ngayong panahon, ay kahit ang paggamit nga ng cellphone or ng mga video camera or kahit ano, na makikita nga natin na may mga imahe na mga kawangis tayong nakikita nga sa internet. Bawal yan gawin para sa lahat ng mga siseryosohin o gagawing literal ang ibig sabihin ng Bible verse na yan. Kaya nga sinasabi ko sa mga tao na nagpupuna doon sa mga sinasabi ko ay hindi kayo dapat gumamit ng cellphone. Kasi unang-una, wala sa Bible ang paggamit ng cellphone. Tapos kung literal natin talagang titingnan itong bawal gumawa ng kahit anong imahe o kawangis, ay gumagawa tayo ng mga imahe at kawangis dito nga sa pagtingin natin at paglikha ng mga content sa internet. Pero ang masasabi ko nga ay hindi naman literal talaga yan dahil nga nakita natin doon sa bronzeng ahas tapos sa Ark of the Covenant na hindi yan ang ibig sabihin ng Diyos. Babalikan natin kung ano talaga ang konteksto na dahilan kung bakit nga sinabi ng Diyos na bawal nga gumawa ng mga rebulto at yukuran o sambahin, sundin, paglingkuran ang mga yan. Alala nyo nung gumawa, 'di ba, ng isang paglalakbay si Moises sa taas ng bundok para nga kuhanin yung mga tinatawag na stone tablets ng 10 Commandments? Ang nangyari kasi noon, 'di ba, yung mga Israelita na nandoon sa baba ay gumawa sila ng sarili nilang gintong toro at yun ang sinamba nila, pinaglingkuran nila. Tapos, ang gagawin sana nga nila ay ialay ang isang birheng babae. Magpapadugo talaga sila, papatayin nila yung birhen na yon. Kumbaga yung mga Israelita kasi naglasingan at nagsayawan, nagkantahan at nagsipingan na silang lahat. Buti na lang na kaabot si Moises na hindi natuloy ang pagkatay doon sa birheng babae na yan. Yan ang klase ng paggawa ng mga imahe at pagsamba doon sa mga imahe na yan na pinagbawalan ng Panginoon kasi may ginagawa silang mga masama. Ito yung palaging sinasabi nga ng mga protestante na bawal yung rebulto at lahat ng mga santo, santa at kahit yung imahe ng Diyos na kinikilala nating Diyos si Jesucristo ay bawal gumawa ng mga ganyang klaseng imahe at maiimpyerno tayo kapag gawin natin yan. Pero yung nangyari nga doon sa gintong toro ay meron silang mga ginagawang masama at doon sa ginagawa nilang masama na yon ay yung pagsamba nila sa kasamaan. Pero kapag yung mga santos at iba-ibang mga rebulto
na imahe din ng Diyos kung ito ay nakakabuti sa iyo? Bakit naman ito mamasamain? Kung nakakatulong nga na makapagpalapit ang mga rebultong ito sa Diyos, binigyan lang natin ang sarili natin ng isang pagkakataon na maglagay ng isang kawangis or anyo na makakatulong sa atin nga sa pagsunod sa landas ng kabanalan. Tapos pinahalagahan natin yung mga halimbawa ng mga tao na nagdaan na doon sa lahat ng mga mabuting ginawa nila para sa atin. Kung sabihin mo na yung mga kawangis na yan na mga statwa ay masama, edi dapat hindi ka rin mag-cellphone, hindi ka na gumamit ng kahit anong teknolohiya na may imahe ng iba or kahit anong bagay nga or hayop or nilalang sa buong mundo. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-cellphone kung maniniwala ka talaga na bawal ang lahat ng mga klase ng imahe, bawal ang lahat ng klase ng rebulto. Ibig sabihin, hindi mo na matatapos tong video na ito at hindi ka na rin makakapanood ng kahit ano or hindi ka na rin magso-social media. Mas mabuti, mag-isa ka na lang sa bundok. O di kaya meron ka ring mga kasama, pero wala kayong mga cellphone, wala kayong mga gadgets, wala kayong kahit anong imahe ng kahit ano. Yan ay kung gagawin lang talaga nating literal ang pagbasa sa Bible at lalo na dito sa verse na ito tungkol nga sa mga rebulto o mga imahe. So ang masasabi ko mga kapatid ay hindi masama ang rebulto or mga imahe sa pangkalahatan. Ang masama lang talaga ay ang paggawa ng mga imahe na nagdudulot nga sa atin na gumawa ng kasalanan. Katulad lang din nung ginawa nila sa Israel dati na yung gintong toro ay naging asal hayop na din sila at gumawa na lang sila ng kasalanan ayon sa kalooban ng Panginoon. Yan ang mga klase na kasamaan na hindi dapat gawin na dulot nga doon sa pagsamba sa maling klase ng rebulto. Ang mga santos ay sila mga tao din na dumaan dito sa mundo ng tao para nga tulungan tayo na magtagumpay din kasi nauna na sila kaysa sa atin eh. Para lang din na meron kang tinitingala na tao na tinatawag mong idol or tinatawag mo na role model or di kaya inspiration para sa'yo. Parang ganun lang din sila at binibigyan mo lang din ng pagsasakatawan yung alaala mo sa kanila. Natural lang ito para sa atin at mas nakakapagpalakas nga sa ating mga pananampalataya kung may isa sa katawan tayo na konkretong bagay dito sa mundo ng tao na makakatulong sa atin sa pagpatuloy doon sa ginagawa natin. So hindi masama yung rebulto, basta magamit ito at magawa sa tamang paraan. Katulad lang din ng Ark of the Covenant at katulad lang din ng bronzeng ahas at katulad lang din ng itong cellphone na ito na ginagamit mo para makapanood nito ng mga mabubuting bagay sana at huwag kang gagawa ng masama sana dito sa mga teknolohiya na ito na punong-puno nga ng mga imahe sa iba't ibang bagay dito sa mundo ng tao. Nasa sa inyo na kung gusto nyo talagang gawing literal yung interpretation nyo sa ganyan, pero ang sinasabi ko nga sa inyo, nasa konteksto lang ang pagbabasa ng Bible para nga walang contradictions. Gayon pa man, meron talagang mga contradictions sa Bible dahil nga ay hindi naiintindihan ng mga tao at hindi na isulat na maayos ang lahat ng bagay dyan sa Bible. Tapos meron pang mga simbolismo, bukod pa doon sa literal, tapos may iba talagang detalye na hindi na nagkakatugma sa isa't isa. Dahil may pagkakamali din yung mga tao sa sinusulat nila or naaalala nila. Gayon pa man, ang pinaka-importante ay dahan-dahanin lang natin at isa-isa nating himayin kung ano nga ba ang katotohanan para sa ating sarili at hindi lang sa pagbabasa, kundi lalo na sa direktang spiritual na karanasan. Kaya nga po, nagtuturo ako ng free third eye meditation para mabuksan natin ang ating spiritual na pananaw at makakita tayo mismo sa kung ano yung mga pinag-uusapan natin sa spiritual. Para malaman yung mga sinasabi ko nga tungkol sa rebulto at iba pang mga bagay tungkol sa kabanalan na pangkalahatan nga na paano mabuo yung enerhiya natin na common para sa lahat ng mga paniniwala, ay sana maklik mo ang link para i-download ang free ebook ko na Landas ng Kabanalan. Sa madaling salita ay tuturuan ka sa landas ng kabanalan paano maging banal na tao. Sana maklik mo ang link sa post description. Hindi masama ang rebulto, basta gawin ito sa tama. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.